Kung si Al Capone ang tagapagpakitang gilas ng mafia at si Lucky Luciano ang dakilang arkitekto ng organisadong krimen sa Amerika, may ikatlong hari, isang pinunong naghari ng mas matagal at may mas malaking kapangyarihan kaysa kaninuman at ang pangalan niya ay Carlo Gambino. Siya ay isang tahimik na boss, ang maestro ng mga anino. Kalimutan ng gangster sa pelikula na nakatira sa mga mansyon at nagbubuga ng bala mula sa isang submachine gun. Ang kwento ni Gambino ay kwento ng isang multo. Isang lalaking ang lakas ay hindi nagmula sa ingay ng kanyang mga baril, kundi sa katahimikang ipinataw niya. Kaya naging hindi nakikitang hari siya ng New York. Ipinanganak sa Sicily noong 1902 sa isang bayang lubog sa mga tradisyon ng Cosa Nostra. Hindi natutuhan ni Carlo Gambino ang krimen sa mga kalye ng New York. Dala niya ito sa dugo. Bahagi na ang kanyang pamilya ng sapot ng kapangyarihan ng Sicilian Mafia at pinalaki siya sa loob ng kodigo ng katahimikan, baluktot na danggal at kalkuladong karahasan. Nang dumating siya sa Estados Unidos ng ilegal noong 1921 sakay ng isang barkong pangkargamento, hindi siya basta isa pang maralitang imigranteng humahabol sa American Dream. Siya ay isang sinanay na sundalong handa sa digmaan. May dalang liham ng pagpapakilala mula sa mga mobster na Italyano para sa kanyang mga pinsang Amerikano. Mabilis siyang nakihalo sa pamilyang kriminal na balang araw ay magdadala ng kanyang pangalan. Nagtatrabaho sa ilalim ng mga boss na mula sa lumang Hanay. Ang kanyang mentor, ang figurang pinaka-naka-impluwensya sa kanya, ay isa sa mga pinaka-kinatatakutang lalaki sa kasaysayan ng organisadong krimen, si Albert Anastasia. Si Anastasia ang mismong anyo ng kalupitan. Kilala bilang punong tagapagpataw ng hatol, pinamunuan niya ang kinatatakutang Murder Inc., ang opisyal na death squad ng mafia na responsable sa daan-daang pagpatay. Si Anastasia ay mainitin ng ulo at pabigla-bigla namamahala sa pamamagitan ng takot at nilulutas ang mga problema sa pamamagitan ng tambak ng mga bangkay. Si Gambino, ang kanyang underboss, ang kabaligtaran. Kalma, mapanuri, at hindi ka panipaniwalang matyaga, binantayan niya ang bawat galaw ng kanyang boss. Natuto siya sa pagiging episyente ni Anastasia, ngunit nakita rin niya ang walang preno nitong karahasan, hindi bilang tanda ng lakas, kundi bilang nakamamatay na kahinaan. Bawat pampublikong pagpatay, bawat pagsiklab ng galit, ay ingay na wala namang silbi na humihila ng hindi ka nais-nais na atensyon mula sa pulis at sa pamahalaan. Sa loob ng maraming dekada, naglingkod si Gambino bilang tapat at maingat na nakabababang pinuno. Nagtitipon ng kapangyarihan, paggalang at napakalaking yaman habang naghihintay siya. May pagtitiyaga ng isang mandaragit sa perpektong sandali upang ihatid ang checkmate. Dumating ang sandaling yon sa umaga ng ika-25 ng Oktubre, 1957. Sawang-sawa na sa lalo't lalong pabago-bago at pakanganib na pamumuno ni Anastasia at may basbas ng iba pang mga boss tulad ni Vito Genovese at Meyer Lansky, isinagawa ni Gambino ang isa sa mga pinaka-eksakto at pinakatanyag na kudeta sa kasaysayan ng mafia. Walang matagal na digmaan ng mga gang, walang mga buwang putukan sa kalye. Sa halip, may isang nag-iisang, nakagigimbal na pagsabog ng karahasan. Nagpapahinga si Albert Anastasia sa upuan ng barbero sa Park Sheraton Hotel sa Manhattan. Natatakpan ng maiinit na tuwalya ang kanyang muka, lubos na walang depensa. Pumasok ang dalawang armadong lalaki na may mga panyo sa muka at pinaulanan siya ng putok. Pinatay ang punong tagapagpataw ng hatol sa isang idlap. Isa itong mapangahas, malinis, propesyonal na pagpaslang. Walang sinuman ang nahatulan kailanman para sa krimeng yon. Ngunit alam ng lahat sa mundo ng sindikato kung sino ang nasa likod nito. Si Carlo Gambino, ang tahimik na underboss, ay naging boss na. Nang tuluyan ng nasa kanyang mga kamay ang kapangyarihan, sinimulan ni Gambino ang isang tahimik na revolusyon. Namanan niya ang hukbo ng mga mamamatay tao at mga goon. Ngunit itinakda niyang patakbuhin ito na parang pangulo ng isang multinasyonal na korporasyon. Simple at napakatalino ng kanyang filosofiya. Pinakamalaking tubo, pinakamaliit na panganib.
Isa sa mga una at pinakamahalagang pasya niya ay ipagbawal sa kanyang mga tao. Sa paraang walang kalabuan, ang masangkot sa pagtutulak ng narkotiko. Wala siyang moral na pagtutol, purong praktikal ang kanyang kalkulasyon. Alam niyang ang mahahaba at hindi maiiwasang hatol sa bilangguan, kasama ng walang humpay na atensyon mula sa mga ahensyang federal, nakakibat ng kalakalan ng narkotiko ay hindi sulit sa tubo. Mas mabigat ang panganib kaysa gantimpala. Sa halip, inihilig niya ang kanyang pamilya sa mas tahimik at sistemikong mga krimen, yang tumatagos sa mismong estruktura ng lungsod. Pinalawak niya ang hawak niya sa mga unyon ng manggagawa, lalo na sa mga pantalan at sa konstruksyon, na nagbigay sa kanya ng kakayahang sumipsip ng milyon-milyong dolyar mula sa mga proyektong pampubliko at pribado. Pinatakbo niya ang isang napakalawak na network ng pautang na may mataas na interes at naging hindi opisyal na bangkero ng mundo ng sindikato. At pinakamalaga, siya ang nangguna sa pagpasok sa mga lehitimong negosyo gamit ang mga kumpanyang prente upang maglaba ng pera at lumika ng malinis na kita. Naging parang pugita ang pamilyang Gambino na ang mga galamay ay umaabot sa ekonomiya ng New York, mula sa paghakot ng basura hanggang sa industriya ng pananamit. Tahimik at tuloy-tuloy na sumisipsip ng tubo. Ang tunay na henyo ni Gambino ay nasa kakayahan niyang mamuno sa pamamagitan ng katusuhan, hindi sa pamamagitan ng bala, kung saan ang ibang boss ay nakakakita ng insultong humihingi ng dugo. Si Gambino ay nakakakita ng oportunidad sa negosyo o kahinaang maaaring pagsamantalahan. Siya ay maestro ng manipulasyon. Inaayos niya ang mga alitan sa pagitan ng mga pamilya, hindi bilang isang tirano, kundi bilang isang diplomatiko, iginagalang na tagapamagitan. Dumadating sa kanya ang mga boss mula sa ibang pamilya upang humingi ng payo, nang hindi namamalayang ginagabayan sila ng isip na nakapagsukat na ng bawat posibleng kahihinatnan. Palaging pabor sa kanya. Pinahihina niya ang mga karibal ng pailalim, pinaglalaban ng isa laban sa isa pa, at sinusuportahan ang natatalong paksyon sa sapat na antas lamang upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan. Bihira niyang kailanganin ng karahasan dahil ganap ang kanyang impluwensya at ang kanyang salita ay batas. Siyempre, kahit ang pinakatahimik na hari ay kailangang magpakita paminsan-minsan ng lakas upang mapanatili ang kaayusan. Isang rebeldeng gangster na nagngangalang Joseph Crazy Joe Gallo ang hayagang humamon sa kapangyarihan ni Gambino. Siya ang magiging eksesyong magpapatunay sa tuntunin. Matapos ang sunod-sunod na mga pang-uudyok at isang tangkang pasiklabin ang isang digmaang sibil sa loob ng pamilyang Colombo, binaril si Gallo sa isang restoran sa Little Italy noong 1972 habang ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Ito ay malinaw, pampubliko at brutal na mensahe sa buong mundo ng sindikato. Kahit ang napakalaking pagtitiyaga ng hari ay may hangganan at ang pagtawid dito ay nakamamatay. Habang pinatatatag niya ang kanyang imperyo, naging obsesyon siya ng FBI at ng iba pang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Alam nila, nang walang bahid ng pagdududa, na si Carlo Gambino ang hindi opisyal na pinakamataas na pinuno ng mga pinuno, ang pinakamakapangyarihang boss ng mafia sa buong Amerika. Naglatag sila ng napakalaki at tuloy-tuloy na operasyong pagmamanman. Tinap nila ang kanyang bahay, ang kanyang mga sasakyan, at ang mga lugar na madalas niyang puntahan. Sinundan nila ang bawat hakbang niya, araw at gabi. Ngunit multo si Gambino, maestro ng pagiging maingat. Tumira siya sa isang payak na bahay na ladrilyo sa Brooklyn, sa isang kapitbahayang panggit ng ure. Nagmamaneo siya ng simpleng kotse at ginugol ang mga araw sa pag-aalaga ng kanyang harden. Ang pinakamahahalagang usapan niya sa negosyo ay ginagawa sa pabulong na tinig habang dahan-dahang naglalakad paikot sa blok, malayo sa anumang mikropono. Para sa panlabas na mundo at sa kanyang mga kapitbahay, siya ay si Ginoong Gambino lamang, isang hindi nakapipinsalang matandang Italianong retirado. Nag-ipon ng FBI ng libu-libong oras ng pagmamanman at mga bundok ng ulat, ngunit hindi kailanman nakakuha ng kahit isang konkretong ebidensya upang hatulan siya sa isang malaking krimen.
Siya ay sa pagkadismaya ng mga awtoridad, halos hindi mahawakan. Magtatapos ang kwento ni Carlo Gambino sa paraang halos walang matinding kasukdulan, isang wakas na sa sarili nito, tumatayong pinakamalaki at pinakatiyak niyang tagumpay. Noong ika-15 ng Oktubre, 1976, sa sandaling nagsisimula ng magtagumpay ang pamahalaang federal sa pagpapakulong sa iba pang mga boss ng pamilya sa ilalim ng mga bagong batas, namatay si Carlo Gambino sa sarili niyang kama dahil sa atake sa puso. Ang lalaking nag-orkestra ng napakaraming krimen, nagpatakbo ng imperyong nagkakahalaga ng maraming bilyong dolyar at nalinlang ang sistema ng hustisya sa buong buhay niya, ay namatay sa natural na sanhi, na paliligiran ng pamilya. Wala siyang kahit isang araw na ginugol sa isang federal na bilangguan dahil sa kanyang mga gawain bilang boss ng mafia. Isa itong hindi pa nagagawang tagumpay para sa isang boss na kasing taas ng kanyang antas at kasing haba ng kanyang paghahari. Pinatunayan ni Gambino na ang tunay na lakas ay hindi nasa pag-iingay ni Capone o sa karahasan ni Anastasia, kundi nasa pagiging hindi nakikita. Sa kabila ng kanyang pag-iingat, siya ay isang halimaw, walang pag-aalinlangan, isang sosyal na parasitong umunlad ang organisasyon sa korupsyon at takot. Ngunit isa rin siyang halimaw na kalkulado, matyaga at napakatalino sa loob ng sarili niyang baluktot na saklaw. Pinatutunayan ng kanyang kwento na ang pinakamapanganib na tao ay karaniwang hindi ang pinakamaingay sumigaw. Ito ang taong, mula sa mga anino, tahimik na iniuusog ang bawat pyesa sa tabla, tinitiyak na laging nagtatapos ang laro pabor sa kanya nang hindi namamalayan ng sinuman na naglalaro pala siya sa simula pa lamang.